Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka sabi dito. Balik. Ang malamig na hangin ng gabi ay kumakagat sa balat ni Josh habang siya ay nakayuko at nagtatago sa likuran ng makapal na mga palumpong. Ang mga dahon ay kumakaskas sa kanyang mga braso habang pinipigil niya ang paghinga. Ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Binabalot ang paligid ng isang itim na kawalan. Bawat pagkaluskos ng sanga o ihip ng hangin ay tila isang sigaw sa katahimikan. Mula sa kung saan, sa likod ng mga damuhan, maririnig ang boses ni Roger na tila ito'y tinatangay ng hangin. Ito'y bumaon sa gabi na parang kalawangin na talim. Makakatikim ka sa akin. Galit na sigaw ni Roger habang naglalakad sa makapal na damuhan. Ang sinag ng flashlight niya ay nagkikislapan. Akala mo, makakatakas ka sa akin? Napakislot si Josh. Mahigpit na hawak ang kanyang cellphone na nanginginig ang mga kamay. Ilinikit niya ito sa tenga, pabulong na nagsalita. Paul, Jerry, bilisan niyo. Please, hinahanap niya ako. Hindi ko alam kung gaano katagal pa ako makapagtago. Malapit na kami. Garalgal na sagot ni Paul mula sa speaker. Kapit lang. Papunta na kami. Ang isang oras ay tila buong buhay. Hindi gumalaw si Josh. Halos hindi kumukurap. Ang pagmumura ni Roger ay unti-unting lumalayo. Tapos, bumalik. Tapos, nawala na naman. Hanggang sa isang mahinang sipol. Napalingon si Josh sa tunog. Josh! Bulong ni Jerry. Napuno ng pag-aalala ang muka. Biglang tumayo si Josh mula sa palumpong, nakakapit pa rin ang putik sa kanyang maong. Daman niya ang matinding ginhawa nang makitang dalawa niyang matalik na kaibigan, nakapatay ang mga flashlight, mga matay puno ng pag-aalala. Kailangan nating bumalik. Hingal ni Josh. Si Mama, naiwan ko siya sa bahay. Hindi ko siya pwedeng basta iwan. Bago pa man siya makasagot, ang sinag ng flashlight ni Roger ay biglang lumusot sa pagitan ng mga puno sa likuran nila. Andyan ka lang pala! Takbo! Sigaw ni Paul. Dali-dali silang tumakbo sa gubat. Ang mga sangay humahampas sa kanilang mga muka. Ang mga baga nila'y nasusunog. Ang sigaw ni Roger ay umaalingaw sa likuran nila. Mas malapit, mas malakas, mas galit na galit. Patay kang bata ka! Narinig mo? Patay ka! Lalong lumalalim ang gubat, lalong lumalamig ang hangin. Ang mga binti ni Josh ay sumisigaw sa sakit, pero hindi siya tumigil. Wala ni isa sa kanila ang tumigil. Hanggang sa narating nila ito, isang malawak na batis. Ang tubig sa baba ay dumadaloy ng malakas sa isang bangin, itim at mabangis. Walang daanan! Hingal ni Jerry, malaki ang matang puno ng takot. Anong gagawin natin? Trap na tayo. Wala na tayong ligtas, sabi ni Paul, lumingon sa likuran. Ang yabag ni Roger ay umaalingaw-ngaw, parang tambol sa digmaan. Umurong si Josh ng isang hakbang, mabilis ang tibok ng puso. At bigla, Dito. ang tinig ng isang lalaki, malakas, kalmado, ngunit may otoridad. Lumingon sila. Sa lilim, may nakatayong isang binata. Puting-puti ang kasuotan, halos nagniningning sa dilim. Ang buhok niyang hanggang balikat ay sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, mabait, ngunit tila may lalim na hindi maipaliwanag. Sino ka? Mahina at nag-aalalang tanong ni Jerry. Wala nang oras, sabi ng estranghero, nakatitig sa likuran nila. Sumunod kayo, ngayon na. Nakikita ko kayo. Sigaw ni Roger mula sa kakahuyan. Hindi na nag-isip pa si Josh. Kumilos na lang siya. Tara na! Sigaw niya sa mga kasama. At sa gitna ng kalaliman at sa gitna ng kadiliman, sinundan nila ang estranghero sa kalaliman ng di alam ang patutunguhan. Nakadama ng kaginhawaan sina Josh, Paul at Jerry. Ligtas sila. Sa ngayon,
Naupo sila sa isang troso, pinapahinga panandalian ang kanilang mga pagal na katawan. Nakatingin si Josh sa langit, mugto ang mga mata sa pag-iyak. Sa isang sandali, tahimik silang nakaupo. Tumingala si Josh, may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay bumulong siya sa sarili. Bakit ito hinayaan ng Diyos na mangyari sa akin? Bakit hinayaan lang niya si Roger? Huminto siya. Siguro, hindi niya ako naririnig. O baka naman wala talagang Diyos. Napatungo na lamang sina Paul at Cherry. Dama nila at nakikita nila ang sakit sa mga mata ni Josh. Pagkatapos lumabas si Michael, ang lalaking tumulong sa kanila mula sa mga anino. Tumingin ito kay Josh. Nakikita ka ng Diyos, sabi ni Michael ng mahinahon, at kailanman hindi kanya iniwanan. Lagi siya sa iyong tabi. Talaga? Kung gayon, nasaan siya na mga panahong binubugbog ni Roger ang nanay ko, nang natatakot ako at mag-isa? Galit na sabi ni Josh. Naupo si Michael, malapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malalim sa lungkot at karunungan. Malungkot na tumingin si Michael kay Josh. Nandyan lang siya, umiiyak, nakasama mo. Hinihintay ang sandali na makita uli siya ng puso mo. Samantala, bumalik si Roger sa kakahuyan. Mabilis na naglalakad, mabigat ang paghinga at nagbabaga ang mga mata. Ang walang niyang batang yan, alam kong nagtatago ka. Ang malakas na sigaw ni Roger. Sa tingin mo, makakatakas ka sa akin? Sa akin ka, Josh. Sa akin ka lang. Sinipa niya ang isang basurahan at galit na naglakad patungo sa kakahuyan. Kumukulo ang dugo niya sa galit. Kinabukasan, sina Josh, Paul at Cherry ay gutom na gutom. Lumabas sila mula sa kanilang pinagtataguan at naglakad papalalim sa gubat. Napalingalinga si Jerry, napahigop ng hangin. Guys, tignan nyo, tubig! Tumakbo sila papunta sa isang makinang na lawa at uminom ng sabik na sabik. Napapalibutan ang lugar ng mga punong may bunga. Wow! Ang galing nito! Sabi ni Paul na nakangiti. Jackpot tayo! Masayang-masaya ang tatlong magkaibigan. Hindi pa sila kumakain mula kagabi. Nilantakan nila ang mga prutas habang ninanamnam ang bawat kagat. Bigla, may umalingaw-ngaw na nakakikilabot na boses mula sa likuran. Nanlaki ang mga mata ni na Josh, Paul at Cherry sa takot. Si Roger yun! Natagpuan sila. Mula sa di kalayuan, nakita nila si Roger na mabagal na naglalakad papalapit. Andito lang pala kayo, mga pesteng bata! Sigaw niya. Akala nyo makakapagtago kayo sa akin? Napatigil ang mga magkakaibigan sa takot. Tapos, bigla silang tumakbo. Humabol si Roger sa kanila. Dito tayo! Sigaw ni Paul. Nagkukumahog silang tumakbo sa gitna ng mga puno habang bumibilis ang kanilang kaba. Nalilito na sila sa daan. Palapit na ng palapit si Roger. Tumingin si Josh sa kanyang mga kaibigan. Halatang takot na takot. Naliligaw tayo! Biglang lumitaw si Michael mula sa likod ng mga puno. Sumunod kayo, ngayon na. Utos niya. Habang tumatakbo sila sa likod niya, may biglang lumitaw na lumang kubo na balot ng lumot. Pero bago pa man sila makarating sa pinto, hinablot ni Roger ang braso ni Josh. Napasigaw si Josh. Akin ka lang, bata! Mariing sabi ni Roger. Bitawan mo ako! Sigaw ni Josh. Huminto sina Paul at Cherry sa pagtakbo. Bitawan mo siya! Sabay na sigaw ni na Paul at Cherry. Tinignan lang ni Roger ang kambal na galit na galit. Huwag kayong makialam dito, mga buwiset! At hinatak palalo ang braso ni Josh. Hinto. Huminto ka. Sigaw ni Michael. Napatigil ang lahat.
Nagliliwanag na ngayon si Michael. Ang kanyang muka ay kumikislap sa banal na kapangyarihan. Itinuro niya si Roger. Bitawan mo siya. Nanginginig si Roger, hindi makagalaw, nangangatog ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang magsalita, pero walang salitang lumalabas. Napaluhod siya, napasigaw sa takot at tumakbo papasok sa kagubatan. Anong nangyari? Mahina ang bulong ni Paul. Tulalang tumingin si Jerry kay Michael. Ikaw? Isa ka bang anghel? Tumango si Michael. Oo, ako nga. Ipinadala ko ng Diyos para tumulong sa inyo. Tinignan niya si Josh at may mensahe ako mula sa Diyos. Lumapit siya kay Josh. Josh, hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Mahal ka niya kahit sa pinakamadilim mong sandali. Pumatak ang mga luha sa mukha ni Josh. Manghang-manga sina Paul at Jerry. Marami na silang narinig na kwento patungkol sa mga anghel. Pero ngayon, nakita na nila mismo parang panaginip lang. Bumalot ang isang tahimik at mapayapang sandali sa kanila. Ligtas na tayo. Siguro, panahon na para umuwi tayo. Mungkahi ni Josh. Tumango ang kambal bilang pagsang-ayon. Tahimik at payapa ang paligid. Hudyat na tapos na ang unos. Tara na, sabi ni Jerry. Sandali lang. Napatingin si Paul sa paligid. Nasaan siya? Nasaan ang anghel? Lumabas sina Josh, Paul at Jerry ng kubo. Tinignan nila ang paligid pero wala na ang anghel. Tanging ang kanyang mga bakas ng paa ang naiwan hanggang sa tuluyan ng naglaho. Maya-maya, bigla nilang narinig ang mga tinig at yabag na umaalingaw-ngaw sa paligid. Dito, nandito sila. Tumakbo sina Josh at ang kanyang mga kaibigan palabas. Kasama sa mga sumaklolo si Mary, ang ina ni Josh. Napasigaw siya, Josh! Sigaw ni Mary habang tumatakbo papunta sa kanya. Nagyakapan silang mag-ina. Mahigpit ang pagkakayakap ni Josh sa ina. Ma, totoo siya. Totoo ang Diyos. Nagpadala siya ng anghel para tulungan kami. Alam ko, anak. Matagal na akong nananalangin mula nang umalis ka. Hinalikan niya si Josh sa noo. Nagyakapan silang muli. Luhaang may halong tuwa. Isang taon na ang lumipas. Nakatayo si Josh sa isang entablado, nagsasalita sa harap ng maraming tao. Minsan, tinanong ko kung nasaan ang Diyos nung tila gumuho ang lahat. Ngayon, alam ko na, nandun lang siya. Binuhat niya ako sa gitna ng lahat. Minsan, nagpapadala siya ng mga anghel. Minsan, tayo mismo ang ginagawang anghel para sa iba. Sa mga upuan si Mary, ang ina ni Josh, ngayon matatag at nakangiti, ay nakaupo sa tabi ni Paul at Jerry. Sa labas, isang puting balahibo ang dahan-dahang bumagsak mula sa langit. Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel.